Tingnan po natin ito. Kaya naman, may majority trust at approval rating sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte batay sa pinakahuling survey result ng Pulse Asia. Mula June 17 hanggang 24, nakakuha ng 53% approval. Tingnan po natin ito ha. Bagamat sa paninira kay BP Sara, kaliwat ka ng atake kay BP Sara, siya pa rin ay mataas. Tumaas pa ang trust rating ni BP Sara, siya pa rin ang nangunguna. Yung approval rating ni Marcos, 53. Tama ba? Hindi ko mabasa eh. Si Sara Duterte, 69. Saglit, lalakihan ko lang ha. Medyo hindi ko mabasa eh. Saglit ha. At si Ferdinand, si Martin, 35%. Ang baba, no? Sa kaliwat kanan, na ayuda nitong si Romualdez, bagsak pa rin siya. Ang disapproval ni Martin Romualdez, si Speaker, si Tamba, 21% ang ayaw sa kanya. Kasunod si Marcos, 19%. Ang disapprove kay BP Sara, 9% lang. Doon yung makikita kung gaano kalakas ito si BP Sara. So in short, kung sakali man, hindi ko po sinasabing meron, BP Sara is on the right track. Sinisiraan, pinapaulanan ng pera ang paninira kay BP Sara at sa mga Duterte. Kaliwat kanan ang ayuda, kaliwat kanan ang travel sa ibang bansa, and yet ganito resulta. So kung anumang plano, 2 years na, July na. Kung sakaling may plano, hindi ko sinasabing meron, pero kung sakaling may plano, right on schedule po, right on target po si BP Sara. Hindi ko sinasabing may plano si BP Sara. Posibleng iba. Posibleng basta. Posibleng ibang grupo. But this result will not lie. Rating ang Pangulo, 69% naman si VP Sara at 35% si House Speaker Martin Romualdez. Parehong tumaas ang approval ratings ni PBBM at VP Sara sa National Capital Region o NCR na may dagdag na 14 at 12%. Nakakuha naman ng 52% trust. Tingnan natin ngayon. Sige nga, tingnan natin yan. Lalakihan ko lang ulit. Same thing. Pinakamataas pa rin si BP Sara. Ang baba pa rin ni Romualdez, 35%. Hindi. Hindi ko. Saglit ha. Hindi, yung pa rin, di ba? Percent trust rating. Si PBBM, 71%. Si VP Sara. BP Sara, 71%. Di ba? Ang layo ni Marcos. Mas lalo nang malayo si Speaker Romualdez. Lamang pa nga si si Escudero eh. Yung walang tiwala, ang taas. Romualdez, kaliwat kanan na yung mo. Yung pamimigay mo ng bigas.
kaliwat kanan na yung pag-iikot ninyo. And yet, ayaw sa'yo 23%. Walang tiwala. Sa madaling salita, walang tiwala. Sa madaling salita, sa 4, sa 10, 2.5 tao walang tiwala sa'yo. Ganun po katindi. 69% ang bagong upo na Senate President na si Senator Cheese Escudero at 35% si Speaker Romualdez. Hindi nagbago ang trust rating ni VP Sara kumpara noong Marso. Isinagawa ang survey sa 2,400 respondents. Ang tindi talaga ni VP Sara, no? Hindi pa rin siya bumaba since nung March. Ganun po katindi. Kita nyo naman kaliwat kanan na yung kanyang kung paano siya siraan. Alam mo, dapat ito si Romualdez, medyo makaramdam naman eh. Hindi ka na talaga gusto ng taong bayan. Sana lang wag niyong kapitan ang puder at kapangyarihan. No? Kung ayaw na sa inyo, wag na, alis na. Yan. So, tingnan natin. Tingnan po natin anong mga susunod na hakbang ni VP Sara. Kasi, gusto talaga siya ng taong bayan eh. You cannot deny that. Kaya nga, grabe ang atake sa kanya. Kitang-kita naman natin. Tapos, nag-resign na siya. Hindi rin natin alam. Baka mamaya, wag naman sana. Wag naman sana. Pero baka mamaya, mag-resign din to as VP o mag-leave din. 'Di ba? Hindi natin alam. Kasi, tandaan po natin, may mga galaw ang mga Duterte na nagugulat tayo pero epektibo. Dati ang tinutulak natin si VP Sara. Ngayon, ang itinutulak na natin, pagiging senador, 3 na. Dati si PRRD lang. Sinong nakakaalam na biglang babangkitin yun ni VP Sara? At 3 Duterte tatakbo. Diba? So may mga steps ito. Again, uulitin ko. Hindi ko lahat kasi pwedeng masabi, no? But we are in an exciting season ngayon sa Pilipinas. We are in a very exciting political season right now. So abang-abang po tayo. Maraming salamat po VP Sara. Susuportahan namin kayo. Kung ano man ang direksyon ng Duterte, doon po kami. Ngayon, eto tingnan po natin.